Ezekiel, Kabanatang 28, mga talatang 15 hanggang 17. Walang maipipintas sa pamumuhay mo mula pa nang isilang ka hanggang sa maisipan mong gumawa ng masama. Ang pagunlad mo sa pangangalakal ang naging dahilan ng pagmamalupit mo at pagkakasala. Kaya pinalayas kita sa aking banal na bundok. Pinalis kita mula sa nagniningning na mga bato. Naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo. At ang karunungan mo'y ginamit mo sa paggawa ng masama para maging sikat ka. Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita sa lupa at sa harap ng mga hari upang magsilbing babala sa kanila. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatusok. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, Totoo ba sinabi ng Diyos na huwag ninyong kainin ang mga bunga sa paraiso? Maaari naming kainin ang mga bunga sa paraiso. Paraiso. Huwag lamang ang bunga ng nasa may gitna ng paraiso. Paraiso. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Bunga nito. At kung ito'y inyong kainin, at kung ito'y inyong kainin, At kung ito'y aming kainin, at kung ito'y aming kainin, mamamatay kami. hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon ay mabubuksan ang mga isip niyo. Magiging katulad niya kayo na nakakalam ng mabuti at masama. nang pinagmasdan ng babae ang puno. Napakaganda nitong tignan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ng mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka?
Narinig ko po kayo sa halamanan. Kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Sino ang nagsabi sa iyo na ubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag niyong kakainin? Ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Babae, bakit mo ginawa iyon? Tilin lang po kasi ako ng ahas. Kaya kumain po ako. Pinarusahan sila ng Panginoong Diyos. Ikaw, ahas. Ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo'y gagapang ka at kakain ng alikabok. Ikaw, babae, madadagdagan ng sakit sa iyong panganganak. Hahangarin mo ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Ikaw, lalaki, may hirapan ka ng husto at kakain ka sa pamamagitan ng iyong pawis hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Pinaalis ng Diyos sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Tukso ang mitsa ng isang pagkakamali. Parang pintong iyong binuksan sa pag-apak ng iyong paa ay daan palayo. Palayo. Palayo sa pangako ng lumikha na para sa akin, para sa inyo, para sa unang lalaki at babae ng mundo. Tukso, isang beses, dalawang beses, mga pagkakamaling inyong inuulit-ulit na para bang walang kapalit. Ang bawat tuksong inyong pinansin, tuksong inyong inisip, o tuksong inyong sinilip. Kasunod nito ang isang beses, dalawang beses, susubukan nyo ng paulit-ulit na hindi iniisip kung ano ang kapalit. Pagsunod ay hindi nakamit sa nag-iisang bilin. Bilin sa paraiso. Ito ang kapalit. Kamatayan ang kapalit. Ngunit, hindi dito nagtatapos ang lahat. Biyaya ay malayang ibinuhos para sa akin, para sa inyo, para sa unang lalaki at babae ng mundo. Hindi pa huli ang lahat. Sa bawat tukso, sa bawat isang beses, o sa bawat dalawang beses, titigil ka ng paulit-ulit. Dahil naunawaan mo kung ano ang kapalit. Ang bawat sakit ng isang beses o ng dalawang beses, nadulot ng bawat pagkakamali. Buhay ni Kristo ang kapalit. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang tiyasan, at gayon na lang pagpapatawad mong laan sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat hibla ng panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagbabalang dulot mo ay di mabilang. Kailan pa man
sa init ng kalinga.